bahagi ng 19th century, isang bagong yugto ang nagbukas ng bagong kasaysayan ng Pilipinas. Dumating ang barko ng Amerika, kagaya ng Spain sinakop din ang banyagang Amerika ang Pilipinas. Ngunit kaiba sa Espanya, ginawa ng Amerika na modelo ang Pilipinas sa kanilang pagpalawak ng kapangyarihan o kaya't nagpapatupad ang Amerika ng maraming pagbabago. Itinayo ang maraming tulay, kalsada at binuksan ang malayang kalakalan. Pinatupad rin nila ang libreng edukasyon at pinalaganap ang pagtuturo ng wikang Ingles sa mga Pilipino. Kasabay sa paglalabas ng mga sinihan ang pelikulang gawang Hollywood upang pangunahing libangan ng mga Pilipino at ang paglaganap rin ng stage shows tinatawag na vaudeville. Tinanggap noon ang pagbabago nito at niyakap ang kulturang dala ng binyagang Amerika. Ngunit sino man noon na inakala na may nangahas na aagaw sa Pilipinas mula sa Amerika. Wala sino man noon ang handa sa pagdating ng bagong panganib. Nakipaglaban si Eduardo na kasamang iba pang Pilipino laban sa mapang-abuso na banyagang Hapon upang maging malaya ang bansang Pilipinas. Gayon pa man, sumulat ng liham si Eduardo sa kanyang pinakamamahal na kapatid na si Adelina upang ipatid ang kanyang pag-alala na nasa ligtas ito ng kalagayan ngayon. Nang dahil sa tulong ng batang musmus na si Juan, nahihatid niya ang liham kay Adelina na hindi siya nahuhuli ng mga Hapon. Noong nabasa ni Adelina ang liham ng kanyang kapatid, sobra siyang nasasaktan dahil nahihirapan na pala itong makipaglaban sa banyagang Hapon at ang hiling niya na sana magwakas na itong digmaan para makabalik na siya sa piling niyang nag-iisang kapatid na si Adelina at pati na ang kanyang iniibig na si Teresita. Sa kanilang mga alaala na lamang humuhugot ng lakas si Eduardo kaya nakagawa siyang makipaglaban. Sana malagpasan niya ito upang makabalik siya ng buhay sa kanilang piling. Naalala pa rin ni Adelina ang kanilang mga alaala na kanyang kuya Eduardo nung mga bata pa sila. 10 taon bago dumating ang mananakop na Hapones, tunay na masaya ang kanilang mundo noon ng kanyang kuya. Hindi sila magkakasundo na kanyang kuya Eduardo noon, palagi lamang sila nag-aaway at ayaw noon ni Eduardo na magkaroon ng kapatid na babae dahil para kay Eduardo, napakahina at iyakin ang mga babae. Nakita sila ng kanilang ina ang kanilang pag-aaway kaya pinapasok sila sa loob ng bahay para parusahan sila nito. Nangako naman silang dalawa na hindi na sila uulit kaya pinatawad na sila ng kanilang ina at pinalaki sila ng kanilang ina na may takot sa Diyos. Para sa kanilang ina ng pinakamagandang babae na kanilang nakikita, inihahambing pa nila ito kay mahal na Birhen na Maria. Ngunit kaiba sa Birhen Maria, ang kanilang ina ay hindi naman santa, lalo't na nagkaanak siya ngunit magkaiba ang kanilang ama. Ang ama ni Eduardo ay isang sundalong Amerika, ngunit hindi siya kinilalanin na tunay na anak nito. Noong nagkasakit si Eduardo, humihingi ng tulong ang kanyang ina sa kanyang ama. Ngunit hindi sila tinutulungan nito kaya simula noon, sinusumpa na kanyang ina hindi na niya gagambalain ang kanyang ama. Kahit sa huli niyang hininga, kaya kinamumuhian na ni Eduardo ang kanyang amang Amerikano. Maswerte naman si Adelina dahil tinanggap siya ng kanyang ama at minahal siya nito ng lubusan. Kung ano man ang pasalubong na dala ng kanyang ama, sinabihan siya nito na bibigyan niya ang kanyang kuya Eduardo. Pero hindi alam ni Adelina na may pamilya na ang kanyang ama, kaya hindi nila ito kasama sa bahay. Palagi na lamang alibay ng kanyang ina noon na sa malayo itong probensya nagtatrabaho ang kanyang ama, kaya naniniwala si Adelina nito. Ngunit natuklasan din nila na sila'y anak sa labas at isang kirida ang kanilang ina, kaya binubuli sila ng mga bata at lumaban naman sila. Sa kanilang pag-uwi sa bahay, nagulat ang kanilang ina kung bakit ang dudungis ng kanilang pagmumukha. Nagtanong ang kanilang ina kung bakit ganyan ang kanilang mga itsura at mga ilang sandali dumating ang mga ina na kanilang binugbog. Dito na nga sinabi ni Adelina na nilala silang dalawa ng kanyang kuya kaya nilabanan nila ito. Ang sabi ni Eduardo dahil mga bastardo daw silang dalawa ni Adelina. Nagtanong si Adelina sa kanyang ina kung totoo ba ang kanilang mga sinasabi na siya isang kirida. Ngunit hindi sumagot ang kanilang ina sa kanilang mga katanungan at lumabas ito na may dalang itak upang itutok sa mga babaeng nanugod sa kanilang bahay. Galit na sinabihan ni Fina ang mga babae na sa susunod kung tutoksuhin ng kanilang anak ang kanyang mga anak, hindi siya magdadalawang isip na tagain ang kanilang mga bibig lalo't na tinuturuan nilang kanilang anak na masasama. Hindi natatakot si Fina na tumawag ng mga pulis ang mga babae sa kanyang ginawang pagbabanta dahil sa nakatatakot na mukha ni Fina na sitakbuhan silang palayo sa bahay ni Fina at nasaksihan ni na Eduardo at Adelina ang ginawa ng kanilang ina.
Kinagabihan pinayuhan ni Fina ang kanyang mga anak na huwag nila kakalimutan na magdasal sa Panginoon at mag-aaral ito ng mabuti upang hindi sila matulad sa kanya. Pinapangako ni Eduardo na hindi na siya makikipag-away ulit kahit tutuksoin sila ni Adelina. Ngunit ang sabi ni Fina na tama lang na ipaglaban niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid. Ito ang kanilang tatandaan, ayaw niya na magpapaapi sila sa ibang tao. Ipaglalaban nilang isa't isa lalo na nasa katuwiran sila. Samantala, dumating ang araw nagkaroon ng sakit ang kanilang ina, isang tuberculosis, isang sakit noong 1931 na walang gamot. Hindi pinapalapit ni Fina ang kanyang mga anak sa kanya at baka mahawa ito. Pinagamot si Fina ng ama ni Adelina upang gumaling ito at hinabili ni Fina ang kanyang mga anak sa kanyang pinsan na si Amelia habang nagpapagamot siya. Nangako si Fina sa kanyang mga anak na babalik siya. Ngunit hindi natupad ang pangako ni Fina sa kanyang mga anak dahil namatay siya. Sa pagkamatay ng kanilang ina, naging magandang pakitungo ng mga tao sa kanila at hindi na sila binubuli ng mga bata. Napagdesisyonan ni Amelia na dalhin si Adelina sa kanyang ama upang doon na ito tumira para gumanda ang buhay nito. Dahil hindi nila kakayanin mag-asawa na silang dalawa ang aalagaan, hindi sila pumayag na magkalayo sila sa isa't isa, ngunit wala silang magagawa. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa pulang araw. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!